Kabayan, makinig kang mabuti. Bago ka makalabas ng airport, bago mo mayakap ang anak mo, haharap ka muna sa pinakamakapangyarihang tao sa airport, ang immigration officer. Siya ang may hawak ng susi. Kahit may visa ka sa passport mo, kahit may return ticket ka, isang maling sagot mo lang sa kanya, pwede kang pauwiin pabalik ng Pilipinas sa parehong eroplano. At alam mo ba kung ano ang number 1 na pagkakamali ng mga senior citizens natin sa Amerika at Canada? Ang pagiging sobrang honest. Ganito ang scenario. Imagine nasa booth ka na. Tinanong ka ng officer, "Ma'am, what is the purpose of your travel?" Ikaw dahil excited kang makita ang bagong silang na apo mo, ang isasagot mo ay, "Sir, I am here to take care of my grandchild. Mag-aalaga ako ng apo." Sa isip mo, tama ang sagot mo. Kasi iyon naman talaga ang gagawin mo, di ba? Tutulungan mo ang anak mo, magpapalit ka ng diaper, magpapatulog ka ng bata habang nasa trabaho ang anak mo. Pero kabayan, stop muna. Sa sandaling sinabi mo ang mga salitang, "Take care of my grandchild," sa mata ng batas ng Amerika at Canada, umamin ka ng isang krimen, ang krimen na illegal work. Ha? Paano naging trabaho yon, bantay? Apo ko naman yon. Hindi naman ako sisingil ng sweldo. Libreng tulong ito. Dito nagkakaiba ang kultura natin at batas nila. Sa Pilipinas, ang pag-aalaga ng apo ay pagmamahal. Sa Amerika at Canada, ang pag-aalaga ng bata ay trabaho. Ang tawag doon ay babysitting or nanny. Kapag sinabi mong gagawin mo ito, kahit walang bayad, ang tingin ng officer ay inaagawan mo ng trabaho ang isang American citizen na dapat sana ay binabayaran para mag-alaga ng bata. Ang visa mo ay B1, B2, tourist visa. Ang ibig sabihin, bawal kang magtrabaho, bawal kang kumita, at bawal kang gumawa ng gawain na karaniwang binabayaran. Kaya kapag sinabi mong, "I will take care of my apo," ang translation noon sa officer ay, "I will work here illegally." Resulta, kanselado ang visa, deported agad. Kaya ano ang dapat mong isagot? Simple lang, huwag mong pahabain. Huwag kang magkwento ng talambuhay. Kapag tinanong ka, "What is your purpose?" Isa lang ang sagot, "To visit my family," or "For vacation." Tapos, period. Huwag mo nang idugtong na, "I will help my daughter." Huwag mo nang sabihin na, "I will babysit while they are at work." Visit, vacation, sightseeing. Iyan ang mga magic words. Tandaan mo ito. Ikaw ay turista, ikaw ay donya, ikaw ay lolo at lola na magpapahinga, hindi kayaya. Sa susunod na parte, pag-uusapan naman natin ang isa pang tanong na madalas ikapahamak ng mga Pinoy. Kailan ka uuwi? Kapag sinabi mong bahala na, o kaya maybe 6 months. Naku po, red flag na naman yan. Tuturuan kita kung paano sumagot ng return date para hindi ka pagdudahan. Ngayon nalagpasan mo na ang unang tanong. Alam na ng officer na visit lang ang purpose mo at hindi ka magtatrabaho. Pero huwag ka munang kumampante dahil ang susunod na tanong ay isang patibong, isang trap na kung hindi ka mag-iingat ay huhulihin ka sa sarili mong bibig. Ang tanong ay, how long will you stay in the United States? O kaya naman, when are you coming back to the Philippines? Dito madalas nadadala ang mga kababayan natin. Lalo na ang mga seniors na gusto sanang sulitin ang mahal na pamasahe. Ang karaniwang sagot ng Pinoy ay ganito, "Sir, maybe 6 months. Sayang kasi ang ticket eh." O kaya naman, "I am not sure yet, maybe pag na-miss ko na ang luto sa Pilipinas." Or, "Depende kung kailan ako pauwiin ng anak ko." Kabayan, stop. Delikado ang mga sagot na yan. Intindihin mo kung paano mag-isip ang immigration officer. Ang trabaho nila ay siguraduhin na ang papasok sa bansa nila ay uuwi at hindi magiging TNT o tago ng tago. Kapag ang sagot mo ay maybe o hindi ko sigurado, ang naririnig ng officer ay wala akong planong umuwi. Ang tingin nila sa iyo ay potential overstayer. At pag-usapan natin ang sikat na 6 na buwan na yan, marami sa atin ang nag-iisip na dahil tourist visa ang hawak natin automatic na may karapatan tayong tumambay sa Amerika o Canada ng 6 na buwan. Mali po yon. Ang 6 na buwan ay ang maximum limit. Hindi ito ang standard. Isipin mo ito ng lohikal. Kung ikaw ay tunay na turista,
Kung ikaw ay magbabakasyon lang, sino ang may kakayahang magbakasyon ng kalahating taon? Ang taong nagbabakasyon ng 6 na buwan ay kailangan ng sako-sakong pera. Dahil sa Amerika ang gastos sa pagkain, tirahan at pasyal ay napakamahal. Kapag sinabi mong, I will stay for 6 months, pero ang suot mo ay simple lang at ang declared pocket money mo ay maliit lang, magdududa ang officer. Iisipin niya, paano mabubuhay ang taong ito ng 6 na buwan nang hindi nagtatrabaho? Imposible. Siguro magtatrabaho ito ng patago. Ayan, red flag na naman. Pasok ka na naman sa secondary inspection. Kaya ano ang tamang diskarte? Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay kung ano ang nakasulat sa return ticket mo. Bago ka lumipad, dapat may hawak ka ng return ticket. Hindi pwedeng one-way lang. At dapat kabisado mo ang petsa sa ticket na yon. Kung ang ticket mo ay pauwi ng Pebrero 15, ang isasagot mo sa officer ay, until Pebrero 15, sir. Kung ang ticket mo ay good for 3 linggo, ang isasagot mo ay 3 linggo lang. Mas maiksi, mas ligtas. Mas madaling maniwala ang officer na magbabakasyon ka lang ng 2 linggo o 1 buwan. Normal yon. Kapani-paniwala yon. Bantay, paano kung gusto ko talagang sumagad ng 6 na buwan? Ang payo ko sa iyo, huwag mong ipilit sa entrance interview. Makapasok ka muna. Kapag nasa loob ka na ng Amerika at nastampa na ang passport mo, pwede ka namang mag-apply ng extension kung talagang kailangan. O kaya naman ay rebook mo ang ticket mo later on. Ang mahalaga sa ngayon ay makalusot ka sa pinto. Huwag mong harangan ang sarili mo dahil sa pagiging gahaman sa araw. Consistency is key. Kung sinabi mo sa visa application mo na 1 buwan ka lang, dapat 1 buwan lang din ang isagot mo sa airport. Kapag nagbago ang kwento mo, magdududa sila. Tandaan, ang layunin natin ay makita ang pamilya. Hindi ang makipagtalo sa officer kung ilang araw ang karapatan mo. Ngayon alam mo na ang purpose, alam mo na ang return date, pero may isa pang tanong na pwedeng magpahamak sa'yo kahit gaano ka pa ka-honest. Ito ang tanong tungkol sa pera. Sir, how much money do you have with you? Kapag sinabi mong marami kang dala, baka akala nila money laundering. Kapag sinabi mong wala kang dala, baka isipin nila magpapalimos ka doon. Ano ang tamang amount? At paano kung wala ka naman talagang dalang cash dahil sagot naman lahat ng anak mo? Iyan ang hihimayin natin sa susunod na parte, ang money question. Dumako naman tayo sa usaping pera. Ito ang tanong na nagpapawis sa kamay ng maraming travelers. How much money do you have with you? Bakit ito tinatanong ng officer? Interesado ba silang mangutang sa'yo? Hindi po. Tinatanong nila ito para malaman ng 2 bagay. Una, kung magiging pabigat ka ba sa gobyerno nila. At pangalawa, kung may dala kang iligal na halaga ng salapi. Ang tawag dito ay ang Goldilocks problem. Bawal ang masyadong kaunti. Bawal din ang masyadong marami. Dapat tamang-tama lang. Unahin natin ang masyadong kaunti. Halimbawa, sinabi mo sa officer na magbabakasyon ka ng 1 buwan. Tapos tinanong ka kung magkano ang dala mo. Ang sagot mo ay, Sir, I have $50. Kabayan, common sense lang. Sa Amerika o Canada, ang $50 ay isang tanghalian lang sa restaurant. Kung $50 lang ang dala mo, paano ka kakain sa loob ng 30 araw? Ang iisipin ng officer, magiging public charge ka. Ibig sabihin, aasa ka sa gobyerno. O kaya naman, mapipilitan kang magtrabaho ng illegal para lang may makain ka. Resulta, denied entry. Ngayon, doon naman tayo sa masyadong marami. Dahil ayaw mong magmukhang kawawa, dinala mo ang lahat ng ipon mo. Dinala mo ang benta ng lupa sa probinsya. Ang sagot mo, Sir, I have $20,000 cash. Naku, mas malaking problema ito. Alam niyo ba na sa US Customs Law, kapag may dala kang higit sa $10,000 na cash, kailangan mo itong i-declare? May form kang pipirmahan. Hindi naman bawal magdala ng malaking pera. Ang bawal ay ang hindi pagsasabi. Kapag nalaman ng officer na may $20,000 ka sa bag at hindi mo dineclare, kukunin nila ang pera mo. Confiscated. At pwede ka pang makulong dahil sa suspicion ng money laundering. So ano ang tamang sagot? Lalo na sa mga seniors na sagot naman, lahat ng anak ang gastos,
Huwag kayong matakot umamin na wala kayong dalang milyon. Ang secret weapon ninyo ay ang tinatawag na sponsorship. Ganito ang tamang sagot. Sir, I have $500 in cash for my pocket money. I also have my credit cards. But my expenses are fully covered by my daughter who invited me. Tingnan mo ang sagot na yon, kumpleto. Una, sinabi mong may cash ka $500 para sa maliliit na bagay. Pangalawa, binanggit mo ang credit card. Sa Amerika, ang credit card ay simbolo ng financial capacity. Kahit hindi mo gamitin, ipakita mo na meron ka. At pangatlo at pinakamahalaga, nilinaw mo na sponsored ang trip mo. Pero teka, hindi pwedeng laway lang. Dapat may ebidensya ka. Dito papasok ang affidavit of support o kaya naman ay invitation letter galing sa anak mo. Dapat nasa hand carry bag mo ang sulat na ito. Nakalagay doon na si anak ang sasagot ng pagkain, tirahan at ticket mo. Dapat may pirma niya at contact number. Kapag nagduda ang officer sa $500 mo, ilabas mo ang sulat. Sir, here's the proof of sponsorship from my daughter. You can call her. Iyan ang checkmate. Wala nang tanong-tanong. Kaya mga kabayan, huwag magdala ng sobrang laki na cash na parang bibili kayo ng bahay. Delikado sa nakawan, delikado pa sa customs, magdala ng sapat lang, magdala ng credit card, at siguraduhing dala ang papel na nagpapatunay na sagot ka ng pamilya mo. Tandaan, sa mata ng imigrasyon, ang papel ay mas malakas kaysa sa salita. Sa susunod na bahagi, pupunta tayo sa Japan. Paano kung hindi ka marunong mag-Ingles? Paano kung hindi ka marunong gumamit ng cellphone para sa QR code? Ang language barrier sa Japan ay pwedeng maging nightmare. Tuturuan kita ng diskarte para hindi ka mapahiya sa harap ng Japanese officer. Para sa maraming seniors, ang Japan ay transit point lang papuntang US. Pero marami rin ang bumibisita dito para makita ang cherry blossoms o ang mga anak na nagtatrabaho sa Tokyo. Ang problema sa Japan ay hindi ang init ng ulo ng officer. Sa katunayan, napakagalang nila. Ang problema ay ang language barrier at yung technology. Pagbaba mo ng eroplano sa Narita o Haneda, sasalubungin ka ng napakaraming machines. Kiosk dito, scan dun. Ang unang hahanapin sa iyo ay ang Visit Japan Web QR code. Ito ang digital pass mo para mabilis kang makalabas. Nasa cellphone mo dapat ito. Pero ito ang senaryo na laging nangyayari sa mga lolo at lola natin. Pagdating sa pila, biglang nawalan ng signal ang cellphone. Hindi makakonect sa airport free wifi. O kaya naman, nalobat ang cellphone dahil sa haba ng biyahe. Nagsisimula na ang panic. Nasa likod mo ang mahabang pila. Nasa harap mo ang Japanese officer na nagsasalita ng mabilis na English or Nihongo. Show me QR code. QR code please. Dahil sa kaba, nanginginig ang kamay mo. Hindi mo mahanap ang file, hindi mo mabuksan ang app. Dito nagsisimula ang stress na pwedeng mauwi sa interview sa opisina. Kaya pakinggan nyo ang solusyon ng Bante Airport. Ito ay old school pero ito ang pinaka-epektibo. I-print ninyo ang lahat. Opo, magdala kayo ng hard copy, papel. Bago kayo umalis ng Pilipinas, sabihan ng anak o apo na i-print ang screenshot ng inyong Visit Japan Web QR code. I-print ang address ng tutuluyan nyo. I-print ang return ticket. Bakit? Dahil ang papel ay hindi nalolobat. Ang papel ay hindi kailangan ng wifi. Kapag hiningi ng officer ang QR code at namatay ang cellphone mo, ilabas mo ang papel. I-scan nila yan. Tatanggapin nila yan. Pangalawang problema, komunikasyon. Paano kung tinanong ka ng Japanese officer at hindi mo maintindihan ang accent niya? O kaya ay hindi ka confident mag-Ingles? Huwag mong piliting magsalita kung hindi mo kaya. Dahil ang maling pronunciation ay pwedeng magdulot ng maling interpretasyon. Ang payo ko, maghanda ng isang cheat sheet o kodigo. Isulat sa isang maliit na papel ang mga sumusunod. Pangalan mo. Address ng tutuluyan mo sa Japan sa Japanese characters kung maaari. Contact number ng susundo sa'yo. At ang simpleng sentence na, I am a tourist. Here is my itinerary. Kapag kinausap ka at hindi mo maintindihan, ibigay mo ang papel at ang passport mo ng may ngiti. Sa Japan, naa-appreciate nila ang pagiging handa.
Kapag nakita nilang organisado ang documents mo, kahit hindi kayo magkaintindihan sa salita, tatatakan nila ang passport mo. Pero teka, may isa pang panganib na hindi nasa papel, kundi nasa loob ng cellphone mo. Alam nyo ba na sa US at Canada, may karapatan silang kalkalin ang Facebook Messenger at WhatsApp ninyo? Paano kung may nabasa silang message galing sa tita mo na nagsasabing, "Dalian mo, marami tayong labada dito sa restaurant." Patay, huli ka. Sa susunod na parte, pag-uusapan natin ang digital privacy, kung paano linisin ang cellphone bago humarap sa immigration. Dahil ang private message mo, pwedeng maging public record ng deportation mo. Kabayan, ito ang parte ng video na maaring ikagulat mo. Akala natin ang privacy ay absolute. Akala natin dahil cellphone mo yan, ikaw lang ang pwedeng tumingin. Pero makinig ka. Sa border ng United States, Canada at Australia, ang iyong Fourth Amendment rights o ang karapatan laban sa search and seizure ay humihina. May kapangyarihan ang customs at immigration officers na kunin ang cellphone mo, hingin ang password mo, at buksan ang iyong Facebook, Messenger, WhatsApp at photos. Bakit nila gagawin ito? Dahil naghahanap sila ng ebidensya ng intent to work o planong magtrabaho ng illegal. Ganito ang kwento na nangyari na sa totoong buhay. May isang senior na dumating sa Los Angeles. Tinanong siya ng officer kung anong gagawin niya. Sabi niya, "Vacation only, sir." Pero nagduda ang officer, kinuha ang cellphone niya at binasa ang messages sa messenger. Nakita ng officer ang message galing sa kumare niya na nakatira sa LA. Ang sabi sa text, "Bes, dalian mo. Marami tayong customers sa restaurant bukas. Need ko ng tulong mo sa kusina." Boom! Huli! Kahit sabihin mong joke lang yon, kahit sabihin mong tutulong ka lang ng walang bayad, sa mata ng officer, iyon ay ebidensya na magtatrabaho ka. Ang result? Cancelled ang visa, deported pabalik ng Pilipinas, at ban ng 5 taon. Isipin mo dahil lang sa isang text message, nasira ang pangarap mong makapunta sa Amerika. Minsan naman, tinitingnan nila ang photos. Kung may picture ka na naka-uniform ka ng nurse or caregiver, tapos ang sabi mo, tourist ka lang, pwede silang magtanong, "Are you planning to apply for a job here?" Kaya ito ang seryosong payo ng Bantay Airport. Bago ka pa man sumakay ng eroplano papuntang ibang bansa, magkaroon ka ng digital cleaning. I-review mo ang mga messages mo. Kung may mga biro ang kamag-anak mo tungkol sa trabaho, tungkol sa pag-aalaga ng bata kapalit ng dollar, tungkol sa pag-TNT, burahin mo na. Delete the conversation. Huwag mong bigyan ng bala ang officer para barilin ka. Hindi ito pagtatago ng krimen. Ito ay pag-iwas sa misinterpretation. Dahil iba ang humor nating mga Pilipino. Mahilig tayong magbiro ng, "Uy, pasok mo ko diyan ah." Pero sa American officer, seryoso yon. Isa pang tip, huwag magdala ng resume or curriculum vitae, digital man or hard copy. Kung tourist ka, bakit ka may dalang resume? Automatic red flag yon. Siguraduhin na ang file sa cellphone at laptop mo ay pang turista lang. Pictures ng pamilya, pictures ng beach, hindi pictures ng biodata. Tandaan, ang cellphone mo ay extension ng sarili mo. Kung ano ang laman yan, iyon ka. Siguraduhin na ang kwento ng bibig mo at ang kwento ng cellphone mo ay iisa. Vacation only. Sa susunod at huling bahagi, pag-uusapan natin ang pinaka-nakakatakot na lugar sa airport, ang secondary inspection room. Paano kung sa kabila ng lahat ng paghahanda mo ay pinapunta ka pa rin sa likod? Paano kung dinala ka sa maliit na kwarto? Huwag kang umiyak. Huwag kang magpanik. Tuturuan kita kung paano kumalma at kung paano makalabas doon ng buhay at may visa pa rin. Huminga ka ng malalim, kabayan. Dumako na tayo sa huling senaryo. Ang senaryo na ayaw mangyari ng lahat pero kailangan nating paghandaan. Paano kung pagkatapos ng lahat ng sagot mo, pagkatapos mong ipakita ang ticket mo, ay sinabi ng officer ang mga katagang ito, "Sir, ma'am, please follow me." At dinala ka sa isang hiwalay na kwarto, ang tinatawag na secondary inspection. Unang rule, huwag kang umiyak, huwag kang magpanik, at lalong-lalo na huwag kang magagalit o makikipag-away sa officer. Ang secondary inspection ay hindi kulungan. Hindi ibig sabihin nito ay deported ka na.
Madalas gusto lang nilang i-verify ang documents mo. Baka hindi lang makontak ang anak mo sa telepono. O baka may kapangalan ka lang sa system nila. Ang kailangan mong gawin ay maging kalmado. Umupo ka lang, maghintay. Kapag tinanong, sumagot ng totoo. Consistency is key. Kung ano ang sinabi mo sa unang officer, dapat iyon din ang sasabihin mo sa pangalawa. Kapag nagbago ang kwento mo, doon ka mapapahamak. At dito papasok ang huling payo ko, ang clear book strategy. Bago ka umalis ng bahay, ilagay ang lahat ng dokumento mo sa isang plastic clear book or envelope. Passport, return ticket, travel insurance, invitation letter, contact details ng pamilya, hotel booking. Kapag dinala ka sa secondary, iabot mo lang ang clear book na ito. Ipakita mo sa kanila na wala kang tinatago, na ikaw ay organisado, na ikaw ay lehitimong turista na may sapat na paghahanda. Sa huli, ang laban sa imigrasyon ay hindi nadadaan sa swerte. Nadadaan ito sa tamang impormasyon. Mga kabayan, lalo na sa mga anak na nanonood ngayon, ang mga magulang natin, ang ating mga lolo at lola, ay madaling mataranta. Madali silang kabahan kapag nakakita ng unipormadong Amerikano o Hapon. Kaya may pakiusap ako sa inyo. Huwag niyong hayaang lumipad sila nang hindi nila napapanood ang video na ito. I-share niyo ito sa family group chat. Itag niyo si tita na paalis next week. I-play niyo ito sa TV habang nag-i-impake si nanay. Ang simpleng share button na pipindutin mo ay pwedeng maging susi para makapasok sila ng matiwasay. Pwedeng ito ang sumagip sa kanila mula sa deportation at heartbreak. Dito sa Bantay Airport and Travel, ang misyon natin ay simple. Gusto nating maging masaya ang bawat reunion. Gusto nating ligtas na makarating ang bawat Pilipino. Kaya kung nakatulong ito sa iyo, please click subscribe at pindutin ang notification bell. Dahil sa airport, ang taong may alam ay ang taong may peace of mind. Ihanda ang documents, linisin ang cellphone, at huwag sabihin ang salitang trabaho. Ingat sa biyahe, kabayan. Ako ang iyong bantay. At lagi mong tatandaan, dito protektado ka.